Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang epekto ng patakarang kolonyal. Ang araling ito ay ginawa upang gabayan ka na matutunan ang mga kasanayang inaasahang mahubog sa iyo pagkatapos mong pagdaanan ang iba't ibang mga gawaing nakapaloob sa aralin na ito. Sa katatapos na aralin ay nasuri mo at naunawaan ang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya. Kaya samahan mo ako na tuklasin ang iba pang mahahalagang pangyayari sa bansa sa panahon ng mga Espanyol. Ang araling ito ay naglalaman ng mga epekto ng mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa. Matapos mong pag-aralan, basahin at sagutan ang mga gawain sa aralin na ito, inaasahan na masusuri mo ang epekto ng mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa tulad ng pagbubuwis, sistemang bandala, kalakalang galyon, monopolyo sa tabako, sapilitang paggawa, at iba pa. Handa ka na ba upang mas maging malalim ang iyong kaalaman sa paksang nabanggit? Halina't simulan na natin ang iyong pagkatuto sa pamamagitan ng pagsasagawa ng unang gawain. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Hanapin ang mga salitang may kaugnayan sa aralin. Ito ay maaaring pahalang, pahilis, patayo o pabaliktad. Pagkatapos makita ang mga salita, ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Number 1. Ano-anong mga salita ang nakita o naisulat mo mula sa gawain? Sagot: ang mga salitang nakita ko mula sa gawain ay ang mga sumusunod: paggawa, buwis, galyon, monopolyo, bandala, reduksyon, at sapilitan. Number 2. Mula sa mga salita, alin sa mga ito ang may kaugnayan sa mga larawan na nasa pahina 21? Bakit? Sagot: lahat ng mga salitang nakita ko mula sa gawain ay may kaugnayan sa mga larawan na nasa pahina 21. Ang mga salitang sapilitang paggawa, buwis, at reduksyon ay makikita mula sa larawang nagpapakita ng pagpapahirap na ginawa noon ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Ang salitang galyon ay tumutukoy naman sa larawang nagpapakita ng sasakyang pandagat na ginamit noon ng mga Espanyol sa pakikipagkalakalan. Ang salitang monopolyo ay maiuugnay din sa ilang larawan. Ilan sa mga ito ay nagpapakita ng tabako kung saan naging mahigpit ang pagkontrol ng pamahalaang Espanyol sa pagtatanim at pag-ani ng tabako at sa iba pang mga produkto. Number 3. Ano kaya ang kinalaman nito sa ating paksang tatalakayin? Sagot: ang mga salitang makikita mula sa gawain ay may kinalaman sa mga naging epekto ng patakarang kolonyal na ating paksang tatalakayin. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Ibigay ang mga salitang kaugnay ng salita na nasa loob ng kahon at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Number 1. Sa kasalukuyan, ano ang kalagayan ng politika sa bansa? Sagot: sa kasalukuyan ay masasabi kong malalim ang suliranin nating mga Pilipino pagdating sa politika sa ating bayan. Marami sa mga nanunungkulan sa ating pamahalaan ay kinakasangkapan ang politika para sa kanilang sariling kapakanan. Hindi nila isinaalang-alang ang kalagayan ng mga mahihirap sa ating lipunan. Number 2. Paano nakaapekto ito sa pag-unlad ng ekonomiya? Sagot: ang pamahalaan ang namamahala sa paggawa ng mga patakarang ipinapatupad
upang maging maayos ang pagtanggap ng mga tungkulin ng bawat sektor sa ekonomiya. Tungkulin nilang siguraduhin na mayroon at wasto ang produksyon ng mga produkto at serbisyo na kinakailangan ng mga mamamayan. Mahirap para sa ating mga Pilipino na magkaroon ng maunlad na ekonomiya kung ang mga nanunungkulan sa ating pamahalaan ay walang mabuting layunin para sa ating bansa. Number 3. Naisip mo na ba kung anong uri ng politika mayroon ang bansa noong panahon ng mga Espanyol? Sagot: nagdulot ng malaking pagbabago sa larangan ng politika ang pagiging kolonya ng Pilipinas sa Espanya. Sa pagkakatatag ng pamahalaang sentral, napasailalim ang malalaking bahagi ng kapuluan sa pamumuno ng Espanyol. Dahil dito ay tuluyang napag-isa ang dating watak-watak na pamahalaan ng mga datu sa kani-kanilang barangay. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Punan ang chart sa ibaba ng mga impormasyong kinakailangan. Base sa paksa, ano ang iyong alam at ano ang iyong gustong malaman. Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot. Pagkatapos mong gawin ito, ay ituloy mo ang pagbasa sa paksa at pagkatapos, muling balikan ang gawain at sagutan ang bahaging natutunan. Ngayong nalaman mo na ang mga paunang impormasyon tungkol sa aralin, iyon namang lilinangin at pagyayamanin ang mga naunang kaalaman sa pamamagitan ng pagbasa at pag-aral ng mga teksto at pagsasagawa ng mga gawaing nakapaloob dito. Polo e-servicios o sapilitang paggawa. Ang polo ay sapilitang pagtatrabaho ng 40 araw ng lahat ng mga lalaking Pilipino na may gulang na 16 hanggang 60. Kailangan nilang maghandog ng kanilang serbisyo sa pamahalaan. Gumawa sila ng tulay, kalsada, simbahan, at galyon. Batay sa Laws of Indies, may mga partikular na kondisyon sa pagpapatupad ng sapilitang paggawa upang maiwasan ang pang-aabuso ng mga pulista. Nakasaad sa batas na kailangang bayaran ang mga pulista sa kanilang pagtatrabaho. Hindi rin sila dapat dalhin sa malalayong lugar upang doon magtrabaho. Bagamat may mga batas na dapat sundin sa pagpapatupad ng sapilitang paggawa, hindi rin naman ito na isakatuparan o nasunod. Sa kabila ng mabibigat na gawain ng mga pulista, hindi sila nababayaran. Kadalasan, sila pa ang nagdadala ng mga material sa mga infrastrukturang gagawin nila gaya ng adobe, itlog, at pulot-pukyutan sa paggawa ng simbahan. Dinadala rin sila sa malalayong lugar upang doon magtrabaho, kahit na nakasaad sa batas na hindi ito ang dapat maging patakaran. Sistemang bandala. Sapilitang binili ng mga Espanyol ang mga ani ng mga katutubo sa murang halaga. Ito ay tinawag na bandala. May nakatakdang bilang o dami ng produktong ipagbibili sa pamahalaan ang bawat lalawigan. Ang ating mga ninuno ay kadalasang binigyan lamang ng kasulatan ng pangako para sa mga aning ipinagbili nila. Ngunit, hindi naman sila nabayaran. Hindi natupad ang maraming mga pangako, kaya maraming mga Pilipino ang naghirap. Tinatawag din itong compras reales. Kalakalang Galyon o Kalakalang Maynila, Acapulco, Mexico. Nagkaroon ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Mexico. Ito ay tumagal mula 1565 hanggang 1815. Ito ay tinatawag na Kalakalang Galyon o Kalakalang Maynila, Acapulco, Mexico. Ang kalakalang ito ang naging pangunahing pinagmulan ng malaking kita ng kolonyalistang Espanyol sa bansa.
umabot sa 110 galyon ang naglayag sa loob ng 250 taon mula 1565 hanggang 1815. Hanggang 1593, mahigit 3 barko ang naglalayag mula at patungo sa mga pantalan ng Maynila at ng Acapulco. Ang kalakalang ito ay naging kapaki-pakinabang at naging dahilan upang magpetisyon kay Haring Felipe II ang mga mangangalakal sa Sevilla sa Espanya na protektahan ang monopolyo ng Casa de Contratación na nakabase sa Sevilla. Ang isa ay naglalayag mula Acapulco papuntang Maynila na may 500,000 pisong halaga ng mga kalakal. At ang ikalawa naman ay naglalayag mula Maynila papuntang Acapulco na may kargadang produktong nagkakahalaga ng 250,000 piso. Sa ganitong limitasyon, kinailangan ang paggawa ng pinakamalalaking galyon na gawa sa pinakamatitibay na kahoy sa Pilipinas at makapagsasakay ng mabigat na kargamento at mga pasahero. Naging sanhi din ito ng talamak na korupsyon sa gobyerno. Napabayaan din lalo ang mga probinsya dahil ninais ng mga opisyal na lumahok sa kalakalan. Ang kalakalang galyon ay nagtapos noong 1815, ilang taon bago lumaya ang bansang Mexico mula sa pananakop ng Espanya noong 1821. Ilan sa mga epekto ng kalakalang galyon ay nagkaroon ng kontrol ang mga Tsino sa kalakalan. Nagkaroon ng palitan ng kaalaman sa filosofiya, teknolohiya, at maging sa agham ay nagkaroon ng palitan ng mga kultura at pagpapaunlad ng mga ito. Sa pag-alis at pagdating ng galyon, malaki at mahalaga ang tulong na nagawa nito sa kabuhayan ng mga tao. Lumago din ang ekonomiya ng bansa. Monopolyo sa tabako. Ang programang ito ay nangangahulugan na ang pagtatanim, pag-aani, at pangangalakal ng tabako ay nasa mahigpit na pangangalaga at pagkontrol ng pamahalaan. Isang paraan upang matiyak at mapanatiling malaki ang kinikita ng Espanya dito. Kaugnay nito ay hindi nalinang ang kalayaan sa pagtatanim ng iba pang produktong agrikultural, lalo na sa mga lugar kung saan ito lamang ang ipinapatanim. Nakilala ang Pilipinas na pangunahing tagagawa ng tabako sa alinmang bansa sa silangan. May multa ang mga magsasakang hindi makatupad sa itinakdang aanihin. Sa Maynila dinadala ang mga dahon ng tabako. Umabot sa hari ang katiwaliang bunga ng monopolyo kaya ipinatigil ito at tuluyang nahinto sa panahon ni Gobernador Primo de Rivera taong 1882. Epekto ng monopolyo ng tabako ni Gobernador General Jose Basco. Positibong epekto. Number 1. Tumaas ang ating ekonomiya. Number 2. Maraming bansa ang nakipagkalakal sa atin para sa tabako. Number 3. Nakilala tayo bilang Land of Tobacco dahil sa pag-import natin ng mataas na uri ng tabako. Negatibong epekto. Number 1. Nagkaroon ng matinding tagutom dahil ang mga magsasaka ay tanging tinatanim lamang ay ang tabako. Number 2. Maraming namatay dahil sa tagutom dahil sa monopolyo sa tabako. Number 3. Maraming mga magsasaka ang nag-alsa dahil sa paraan ni Gobernador General Jose Basco. Buwis o tributo. Tumutol ang maraming Pilipino sa pagbabayad ng tributo dahil na rin sa pang-aabuso ng mga inkomendero na lumilikom nito. Bukod sa tributo, marami pang ibang buwis ang ipinataw sa mga katutubo. Ang donatibo de Zamboanga, palwa at binta ay mga buwis na kailangang bayaran upang suportahan ang hukbong militar sa pagsukbo
ng pananalakay ng ilang mga Muslim sa pagkakataong nambibihag sila ng mga katutubo upang ibenta bilang alipin. Naging dahilan din ito upang magkamkam ng pera ang mga tiwaling Espanyol na walang hangad kundi ang magpayaman bago bumalik sa Espanya. Sa bandang huli, napagtanto ng mga katutubo na sa halip na mapakinabangan nila ang tributo para matugunan ang mga batayang pangangailangan, lalo pa itong nagsadlak sa kanila sa kahirapan. Royal Company. Real Compañía de Filipinas, Royal Company of the Philippines, itinatag noong Marso 10, 1785. Layunin nitong maitaguyod ang kalakalan sa pagitan ng Espanya at Pilipinas at mapaunlad ang industriya at agrikultura ng bansa. Walang buwis na ipinataw sa mga produkto mula sa Europa at Amerika. Nalugi dahil sa mahinang pangangasiwa ng mga pinuno. Nabuwag noong Setyembre 6, 1984. Ang pagkabuwag nito ay nagbukas sa malayang kalakalan. Reduksyon. Sa pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas, napansin nila agad na karamihan sa mga katutubo ay nakatira malapit sa ilog, sapa o dagat. Sa mga nasabing lugar, magkakahanay o linyar ang pagkakaayos ng pamayanan sapagkat sinusunod lamang ng mga kabahayan ang direksyon sa dalampasigan. Ang sinaunang kaayusan ng pamayanan ng mga katutubo ay hindi pabor sa mga Espanyol. Una, ang ganitong kaayusan para sa kanila ay hindi nagpapakita ng sibilisasyon, sapagkat ang mga sibilisadong tao para sa kanila ay nakatira sa pamayanang may pagkakaayos kung saan may sentro. Kung gayon, malinaw na ipinatupad ang patakarang reduksyon upang mas maging madali ang mga sumusunod. Pagpapatupad ng mga batas sa mga katutubo, pagpapalaganap ng Kristyanismo, pangungolekta ng buwis, pagbabantay sa kanila at paghuli sa mga lumalabag sa batas. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat sa tamang hanay ang mga salita o parilala na nasa loob ng kahon. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Mga patakarang pang-ekonomiya. Sa pilitang paggawa, pagbabayad ng buwis o tributo ng mga katutubo, sa pilitang pagbili ng mga Espanyol ng mga ani ng mga katutubo sa murang halaga, donatibo de Zamboanga, palwa at binta, monopolyo sa tabako. Mga patakarang pampolitika. Sa pilitang pagpapatira sa mga katutubo malayo mula sa kanilang orihinal na tirahan, pagkakatatag ng Royal Audiencia o kataas-taasang hukuman, pamumuno ng mga gobernador general at sedula personal. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang makabuluhang sagot sa sagutang papel. Number 1. Ano-ano ang mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa? Sagot: ang polo y servicios o sapilitang paggawa, sistemang bandala, kalakalang galyon, monopolyo sa tabako, buwis o tributo ay ang mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa. Number 2. Mula sa sagot sa unang bilang, ilarawan ang mga patakarang pang-ekonomiya sa iyong sariling pagkaunawa. Sagot: ayon sa aking sariling pagkaunawa, ang polo y servicios o sapilitang paggawa ay nangangahulugan ng sapilitang pagtatrabaho ng walang bayad. Ang sistemang bandala naman ay tumutukoy sa sapilitang pagbili ng pamahalaan ng ani ng mga katutubo sa murang halaga. Ang kalakalang galyon ay ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Mexico. Monopolyo sa tabako naman ang tawag sa pagkontrol ng pamahalaan sa pagtatanim, pag-ani at pangangalakal ng tabako. Ang buwis o tributo naman ay ipinatupad ng mga Espanyol
upang makalikom ng pondo para matustusan ang pangangailangan ng kolonya. Number 3. May epekto ba ang mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad sa ating bansa? Bakit? Sagot: malaki ang naging epekto ng mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng mga Espanyol sa ating bansa. Maliban sa pang-aabusong ginawa nila sa ating mga katutubo, ay lubos ding naabuso ang ating likas na yaman. Sapagkat ekstraktibo ang patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas sa larangan ng ekonomiya na nakabatay sa pagkuha ng lakas paggawa at likas na yaman ng bansa. Sa panahon ngayon, nararanasan pa ba ito ng ating bansa? Bakit? Sagot: malayo na ang paraan ng pagpapatupad ng mga batas at mga patakaran ng ating pamahalaan ngayon kumpara sa mga Espanyol noon. Subalit, nararanasan pa rin natin ang korupsyon na ginagawa ng ilan sa mga nasa posisyon tulad ng mga tiwaling opisyal na mga Espanyol noon. Hanggang ngayon ay nariyan pa rin ang sistema ng pagbabayad ng buwis na lalong nagpapahirap sa mga kapwa natin Pilipinong maliit lamang ang sweldo. Number 5. Kung ikaw ay isa sa mga katutubo noon at nakita mo na ganito ang mga gawain na ipinatupad sa bansa, paano mo maimumulat ang lahat ng mga Pilipino sa maling ginagawa ng mga Espanyol? Sagot: kung ako ay isa sa mga katutubo noon at nakita ko na ganito ang mga gawain na ipinatupad sa bansa, ay hihikayatin ko ang kapwa ko Pilipino na ipaglaban ang ating karapatan. Imumulat ko ang ating mga kababayan sa mga pang-aabusong ginagawa ng mga Espanyol upang lahat ng mga Pilipino ay magkaisa para maibalik ang kalayaang pilit inagaw sa atin. Number 6. Kung bibigyan ka ng isang kapangyarihan na magpatupad ng isang patakarang pang-ekonomiya, ano ito at bakit? Sagot: kung ako ay bibigyan ng isang kapangyarihan na magpatupad ng isang patakarang pang-ekonomiya, ito ay ang pagtatakda ng tamang presyo sa mga produkto katulad ng palay upang mapabuti ang industriya ng bigas at agrikultura sa Pilipinas. Maraming mga magsasaka ang hindi makaahon sa kahirapan dahil sa mababang bilihan ng palay. Ito ang dahilan kung bakit lalong naghihirap ang ating mga magsasaka. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Piliin at isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. Number 1. Reduksyon. Sagot: C. Pagtitipon sa iisang lugar. Number 2. Tributo. Sagot: A. Pagbabayad ng buwis. Number 3. Polo. Sagot: D. Walang bayad na paggawa. 4. Bandala. Sagot: C. Pagbili ng produkto sa murang halaga. Number 5. Galyon. Sagot: A. Sasakyang pandagat na may dalang mga produkto. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Isulat sa sagutang papel ang hinihingi sa bawat bilang. Piliin ito sa loob ng kahon. Number 1. Mga magsasakang nangungupahan sa kanilang lupang sakahan. Sagot: kasama. Number 2. Naghimagsik laban sa mapang-aping sistema ng pagbubuwis ng mga Espanyol. Sagot: mga katutubo sa Ilocos at Cagayan. Number 3. Sitwasyon kung saan kontrolado o hawak lamang ng isang kumpanya o may kapangyarihan ang industriya o pagtutustos ng isang bagay o produkto. Sagot: monopolyo. Number 4. Taon na ipinatupad ang mapang-aping batas ng pagbubuwis o tributo ng mananakop na Espanyol. Sagot: 1571. Number 5. Takdang halagang ibinayad ng mga mamamayan o korporasyon sa pamahalaan upang magamit sa maayos na pagpapatakbo ng bansa. Sagot: buwis. Number 6. Halaga ng tributo o buwis noong una itong ipinatupad noong 1571.
Sagot, 8 reales. Number 7. Halaga ng tributo o buwis noong 1851 mula sa dating 8 reales. Sagot, 12 reales. Number 8. Halamang may malalaking dahong pinatuyo at ginagamit sa paggawa ng sigarilyo. Sagot, tabako. Number 9. May-ari ng lupa sa sistemang kasama. Kadalasan, sila ay mga Espanyol. Sagot, hasyendero. Number 10. Taon na naitatag ang Royal Company of the Philippines. Sagot, 1758. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Basahin ang maikling talata sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa kwaderno. Pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol. Ang pagkabigo ng mga katutubong Pilipino na ipagtanggol ang kani-kanilang pamayanan laban sa mga Espanyol ang nagpahiwatig sa tagumpay ng mga mananakop sa pangunguna ni Miguel Lopez de Legazpi na gawing kolonya ng Espanya ang kapuluan ng Pilipinas. Upang mapangasiwaan ang kolonya, itinatag ng mga Espanyol ang isang sentralisadong pamahalaan sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, kinilala bilang pinakamataas na pinuno ang hari ng Espanya. Bilang kabisera ng Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol, matatagpuan sa Maynila ang pamahalaang sentral ng bansa sa pangunguna ng isang gobernador general. May 2 sangay ng pamahalaan ang Pilipinas noong panahong ito, ang ehekutibo at hudisyal. Ang gobernador general ang may hawak ng ehekutibo sapagkat siya ang nagpapatupad sa mga batas mula sa Espanya. Ang Royal Audiencia naman ang may kapangyarihang hudisyal bilang pinakamataas na hukuman sa kolonya. Mga epekto ng pagbabagong politikal sa Pilipinas. Nagdulot ng malaking pagbabago sa larangan ng politika ang pagiging kolonya ng Pilipinas sa Espanya. Sa pagkakatatag ng pamahalaang sentral, napasailalim ang malalaking bahagi ng kapuluan sa pamumuno ng mga Espanyol. Dahil dito, tuluyang napag-isa ang dating watak-watak na pamahalaan ng mga datu sa kani-kanilang barangay. Bago dumating ang mga Espanyol, ang ganap na kapangyarihang mamuno sa isang pamayanan ay hawak ng datu. Siya ang punong tagagawa ng batas, tagapagpaganap, at tagapaghukom. Sa panahong kolonyal, inalis sa kanya ang mga kapangyarihang ito. Napasailalim ang datu sa kapangyarihan ng mga dayuhang Espanyol. Pinanatili man ang kanyang posisyon bilang pinuno ng barangay, naglaho naman ang kanyang ganap na pamamahala dahil naging pangunahing tungkulin niya ang maningil ng buwis at magpanatili ng kaayusan sa kanyang nasasakupang barangay bilang bahagi ng kolonya ng Espanya. Sa kabilang dako, pinanatili ng hari ng Espanya ang kalagayan sa lipunan ng datu at kanyang pamilya. Nagpatuloy ang nakasanayan nilang paglilingkod ng kanilang mga tauhan at kinilala sila bilang prinsipalya. Nakaapekto rin ang pagbabago ng kalagayang politikal ng bansa sa mga Pilipino sa panahon ng kolonyal. Naging mahirap ang pagsunod sa batas at patakarang ipinatupad ng mga dayuhan. Naging mapang-abuso ang mga opisyal at hindi naging pantay ang pagtrato sa mga katutubo. Hindi rin pinagkatiwalaan ang mga Pilipino sa mataas na posisyon sa pamahalaan sa takot na magdulot lamang ito ng problema sa pamahalaang Espanyol. Ang mga Pilipino ay naging tagasunod na lamang sa sariling lupain na pinamumunuan ng mga banyaga. Gawain sa pagkatuto bilang 9. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1. Bakit tinawag na pamahalaang kolonya ang itinatag ng Espanya sa Pilipinas noon? Sagot, tinawag na pamahalaang kolonya ang itinatag ng Espanya sa Pilipinas noon dahil tayo ay nasakop at itinuring na pag-aari ng bansang Espanya.
Isinailalim ang pamamahala sa Pilipinas sa kapangyarihan ng isang gobernador-heneral na siyang kinatawan ng hari sa pamahalaang kolonya. Number 2. Bakit sinasabing sentralisado ang pamahalaang ito? Sagot, sinasabing sentralisado ang pamahalaang ito sapagkat ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nagmumula sa pamahalaang pambansa. Sakop nito ang buong kapuluan at nasa pangangasiwa nito ang lalawigan, lungsod, munisipyo at barangay at lahat ng may kaugnayan sa kapakanan at ng buong kapuluan. Number 3. Paano pinamahalaan ng mga Espanyol ang mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismo? Sagot, naging mapang-abuso ang mga opisyal at hindi naging pantay ang pagtrato sa mga katutubo. Number 4. Ano ang epekto ng bagong pamahalaan sa pamumuno ng mga katutubong datu sa sinaunang barangay? Sagot, sa panahong kolonyal, inalis sa datu ang mga kapangyarihang punong tagagawa ng batas, tagapagpaganap, at tagapaghukom. Napasailalim ang datu sa kapangyarihan ng mga dayuhang Espanyol. Naging pangunahing tungkulin niya ang maningil ng buwis at magpanatili ng kaayusan sa kanyang nasasakupang barangay bilang bahagi ng kolonya ng Espanya. Number 5. Nakatulong ba sa mga Pilipino ang pagkakaroon ng bagong uri ng pamahalaan? Bakit? Sagot, hindi nakatulong sa mga Pilipino ang pagkakaroon ng bagong uri ng pamahalaan dahil naging tagasunod lamang ang mga Pilipino sa batas at patakarang ipinatupad ng mga dayuhan. Naging mapang-abuso ang mga opisyal at hindi naging pantay ang pagtrato sa mga katutubo. Ang mga Pilipino ay naging sunod-sunuran na lamang sa sariling lupain na pinamumunuan ng mga banyaga. Gawain sa pagkatuto bilang 10. Piliin sa column B ang tamang katawagan na binibigyang kahulugan sa bawat pangungusap sa column A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Number 1. Uri ng pamahalaan na itinatag sa Pilipinas. Sagot, E. Pamahalaang sentral. Number 2. Kapangyarihan ng gobernador-heneral. Sagot, B. Complace. 3. Pamahalaang lokal para sa lalawigang hindi pa napapayapa. Sagot, D. Korehimiento. Number 4. Lisensyang pribilehiyo ng alkalde mayor na makalahok sa komersyo at kalakalan. Sagot, C. Indulto de komersyo. Number 5. Pinakamaliit na unit politikal ng kolonya. Sagot, A. Barangay. 6. Titulo ng gobernador-heneral bilang opisyal na kataas-taasang hukuman. Sagot, I. Pangulo ng audyensya. 7. Pinuno ng alkaldya. Sagot, K. Alkalde mayor. Number 8. Pinuno ng pueblo. Sagot, J. Gobernador Silio. 9. Pinakamataas na pinuno ng kolonya. Sagot, G. Hari ng Espanya. Number 10. Pangkat ng mga pinuno sa Mexico. Sagot, H. Council of the Indies. Gawain sa pagkatuto bilang 11. Magsaliksik ng 2 hanggang 3 datos tungkol sa pamahalaang kolonyal ng mga Pilipino. Ihalintulad ang mga paglalarawang ito sa kasalukuyang sistema ng pamahalaan ng bansa. Suriin din ang naging epekto nito sa mga sinaunang Pilipino. Gawain sa pagkatuto bilang 12. Kumpletuhin ang hinihinging impormasyon sa ibaba. Isulat ang sagot sa isang buong papel. Number 1. Polo iserbisyos o sapilitang paggawa. Epekto, dumami ang mga gusali at gawaing pampubliko. Labis na pahirap ang tinamo ng mga pulista. Reaksyon ng mga Pilipino, naging dahilan ng pag-alsa ng mga Pilipino. Number 2. Kalakalang galyon. Epekto, sa pag-alis at pagdating ng galyon,
Malaki at mahalaga ang tulong na nagawa nito sa kabuhayan ng mga tao. Lumago din ang ekonomiya ng bansa. Reaksyon ng mga Pilipino? Hindi natuwa ang mga Pilipino dahil naging sanhi din ito ng talamak na korupsyon sa gobyerno. Napabayaan din lalo ang mga probinsya dahil ninais ng mga opisyal na lumahok sa kalakalan. Number 3. Monopolyo sa tabako. Epekto, nakilala ang Pilipinas na pangunahing tagagawa ng tabako sa alinmang bansa sa silangan. Reaksyon ng mga Pilipino, maraming mga magsasaka ang nag-alsa dahil nagkaroon ng matinding tagutom. Number 4. Buwis o tributo. Ang nakukolektang pera ay ginagamit sa mga proyekto ng pamahalaan tulad ng pagtatayo ng simbahan, paaralan, gusali at iba pa. Reaksyon ng mga Pilipino, tumutol ang maraming Pilipino sa pagbabayad ng tributo dahil na rin sa pang-aabuso ng mga enkomendero na lumilikom nito. Gawain sa pagkatuto bilang 13. Punan ang graphic organizer ng angkop na impormasyon at pagkatapos, sagutin ang mga tanong sa ibaba. Monopolyo sa tabako. Positibong epekto. Number 1. Tumaas ang ating ekonomiya. Number 2. Maraming bansa ang nakipagkalakal sa atin para sa tabako. Number 3. Nakilala tayo bilang Land of Tobacco dahil sa pag-import natin ng mataas na uri ng tabako. Negatibong epekto. Number 1. Nagkaroon ng matinding tagutom dahil ang mga magsasaka ay tanging tinatanim lamang ay ang tabako. Number 2. Maraming namatay dahil sa tagutom dahil sa monopolyo sa tabako. Number 3. Maraming mga magsasaka ang nag-alsa dahil sa paraan ni Gobernador General Jose Basco. Mga tanong. Number 1. Bakit nagkaroon ng negatibong reaksyon ang mga Pilipino sa pamamaraang ito ng Espanyol? Sagot, dahil sa pang-aabuso ng mga Espanyol at korupsyon ng mga opisyal. Number 2. Paano kinaharap ng mga Pilipino ang ganitong uri ng pagsubok? Sagot, hindi lahat ng Pilipino ay sumang-ayon sa mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol. Marami ang tumutol at nag-alsa laban sa mga Espanyol. Number 3. Nararanasan pa rin ba natin sa kasalukuyan ang ganitong uri ng pamamaraan? Kung oo, magbigay ng halimbawa at kung hindi naman, ipaliwanag kung bakit. Sagot, oo, may mga patakaran pa din na ipinapatupad sa kasalukuyan. Isang halimbawa nito ay ang pagbabayad natin ng buwis. Hanggang ngayon ay nararanasan pa din natin ang korupsyon ng mga nasa katungkulan na inaabuso ang kanilang kapangyarihan upang pagsamantalahan ang mga mahihirap. Gawain sa pagkatuto bilang 14. Isa sa malaking usapin sa ating kasaysayan ay ang sapilitang pagtatrabaho. Iguhit mo ang naging epekto ng sapilitang pagtatrabaho at ipaliwanag mo sa ilalim ng iyong naiguhit kung paano ito nalagpasan ng ating mga sinaunang Pilipino. Bagamat may mga batas na dapat sundin sa pagpapatupad ng sapilitang paggawa, hindi naman ito na isakatuparan o nasunod. Sa kabila ng mabibigat na gawain ng mga pulista, hindi sila nababayaran kung kaya't ito ang naging dahilan upang mag-alsa ang mga Pilipino laban sa mga mapang-abusong Espanyol. Gawain sa pagkatuto bilang 15. Gumupit ng isang artikulo mula sa pahayagan na tumatalakay sa isang issue tungkol sa mga manggagawa. Maaari ring kumuha ng balita mula sa telebisyon o radyo, magpatulong sa kapatid o kasama sa bahay sa pagsagot sa mga sumusunod na tanong. Ang aking artikulong nakuha mula sa isang pahayagan ay tumatalakay tungkol sa pagsulong ng mga batas para sa manggagawa, labor vote kay Revilla. Number 1. Ano ang isyu tungkol sa manggagawa na tinalakay sa balita? Sagot,
Ang issue na tinalakay sa balita ay tungkol sa karapatan, kapakanan, at kaunlaran ng sektor ng manggagawa sa bansa. Number 2. Ano ang mga karapatan ng mga manggagawa na dapat ibigay sa kanila ayon sa balita? Sagot: ang mga karapatan ng mga manggagawa na dapat ibigay sa kanila ayon sa balita ay ang pagtatapos ng kontraktualisasyon, dagdag sahod, benepisyo, occupational health and safety, right to organization, trade union repression, child labor, labor export policy and migration, at poverty alleviation. Number 3. Naibigay ba ito sa mga manggagawang tuon ng balita? Bakit o bakit hindi? Sagot: naibigay sa mga manggagawa ang pamamahala at pagpapatupad ng occupational health and safety dahil ito'y naisabatas bilang RA 11058. Number 4. Kung ikukumpara mo ang kalagayan ng manggagawa sa balita sa mga pulista noong panahon ng Espanyol, ano ang nakikita mong pagkakapareho at pagkakaiba? Sagot: ang nakikita kong pagkakapareho sa mga manggagawa noon at ngayon ay ang hindi makatuwirang pagpapasahod sa kanila. Hanggang ngayon ay mababa ang pasahod at tingin sa mga gawaing manual o blue-collar job. Subalit, hindi tulad ng mga pulista noon na tinatanggap na lamang ang pagmamaltrato ng mga Espanyol, ang mga manggagawa ngayon ay ipinaglalaban na ang kanilang mga karapatan. Number 5. Sa iyong palagay, ano ang mga karapatang dapat tinatamasa ng mga manggagawa? Sagot: sa aking palagay, ang mga karapatang dapat tinatamasa ng mga manggagawa ay ang dagdag pasahod, pagtatapos ng kontraktualisasyon, at pagdagdag ng mga benepisyong maaari nilang makuha mula sa pamahalaan. Gawain sa pagkatuto bilang 16. Iguhit ang mahalagang pangyayari sa kalakalang galyon sa pagitan ng mga Pilipino at mga dayuhan. Isulat ang naging epekto nito sa mga Pilipino. Naging sanhi ang kalakalang galyon ng talamak na korupsyon sa gobyerno. Napabayaan din lalo ang mga probinsya dahil ninais ng mga opisyal na lumahok sa kalakalan. Nagkaroon ng kontrol ang mga Tsino sa kalakalan. Nagkaroon ng palitan ng kaalaman sa filosofiya, teknolohiya, at maging sa agham ay nagkaroon ng palitan ng mga kultura at pagpapaunlad ng mga ito. Sa pag-alis at pagdating ng galyon, malaki at mahalaga ang tulong na nagawa nito sa kabuhayan ng mga tao. Lumago din ang ekonomiya ng bansa. Gawain sa pagkatuto bilang 17. Gumawa ng isang collage na nagpapakita ng naging epekto sa mga Pilipino ng mga patakarang ipinatupad sa pamahalaan ng kolonyal. Ipaliwanag din kung paano bumangon ang mga Pilipino sa mga pagbabagong ito. Bumangon ang mga Pilipino sa mga pagbabagong ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matinding damdaming nasyonalismo. Sumibol sa mga Pilipino ang kamalayan upang maghimagsik at ipaglaban ang kanilang mga karapatan laban sa mga pang-aabuso ng mga Espanyol. Gawain sa pagkatuto bilang 18. Malaki ang naging epekto ng mga pagbabago sa politikal na kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng mga Espanyol. Makikita pa rin ang mga impluwensyang ito sa kasalukuyan. Gumawa ng diagram na nagpapakita ng kasalukuyang balangkas ng pamahalaan ng Pilipinas at lagyan ng sagisag ang mga nanatili at hindi nanatili sa pamahalaang kolonyal. Isulat din ang epekto nito sa kasalukuyang pamahalaan. Malaki ang naging epekto ng mga pagbabago sa politikal na kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng mga Espanyol. Makikita pa rin ang impluwensyang ito sa kasalukuyan. Dahil sa pagkakatatag ng mga Espanyol sa pamahalaang sentral, ay napagkaisa ang mga Pilipino
sa isang pamahalaan. Subalit, katulad din ng pamamahala ng mga Espanyol, ay talamak pa din ang pagkakaroon ng korupsyon sa ating bansa hanggang sa kasalukuyan. Gawain sa pagkatuto bilang 19. Magsaliksik ng ilan pa sa mga naging paraan ng Espanyol sa pagpapatupad ng patakarang kolonyal. Gamitin ang template sa ibaba. Number 1. Monopolyo sa tabako. Epekto: nakilala ang Pilipinas na pangunahing tagagawa ng tabako sa alinmang bansa sa silangan. Reaksyon ng mga Pilipino: maraming mga magsasaka ang nag-alsa dahil nagkaroon ng matinding tagutom. Pagkakahawig sa panahon ngayon: maraming magsasaka ang patuloy na naghihirap dahil sa mababang bilihan ng kanilang mga produkto. Number 2. Buwis o tributo. Epekto: ang nakukolektang pera ay ginagamit sa mga proyekto ng pamahalaan tulad ng pagtatayo ng simbahan, paaralan, gusali, at iba pa. Reaksyon ng mga Pilipino: tumutol ang maraming Pilipino sa pagbabayad ng tributo dahil na rin sa pang-aabuso ng mga enkomendero na lumilikom nito. Pagkakahawig sa panahon ngayon, ang ilan sa mga nakukolektang buwis ay napupunta sa bulsa ng mga korap na opisyal ng ating pamahalaan. Gawain sa pagkatuto bilang 20. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1. Bilang mag-aaral, bakit mahalagang malaman ang epekto ng mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa? Sagot: bilang isang mag-aaral, mahalagang malaman ko ang epekto ng mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa upang lubos kong maunawaan ang kasaysayan ng ating bansa. Ito ay magiging daan din upang mas kilalanin ko ang lahing aking pinagmulan. Mahalagang malaman ko ang mga paghihirap na naranasan ng ating mga ninuno upang mapahalagahan ko ang kalayaan at karapatan na kanilang ipinaglaban. Number 2. Ano kaya ang maganda at masamang naidulot ng mga patakarang ito? Sagot: dahil sa ilang mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng mga Espanyol ay nakilala ang Pilipinas sa larangan ng pakikipagkalakalan. Munlad ang ating ekonomiya at yumaman ang ating kultura. Lumawak ang ating kaalaman sa larangan ng agham at teknolohiya. Subalit, may mga masamang naidulot din ang mga patakarang ito. Lalong nalugmok sa kahirapan ang ating mga ninuno dahil sa mga pang-aabusong ginawa ng mga Espanyol. Number 3. Nangyayari pa kaya ang mga ito sa kasalukuyan? Paano? Sagot: sa kasalukuyan ay masasabi kong nararanasan pa rin natin ang ilan sa mga ito. Marami sa mga nanunungkulan sa ating pamahalaan ay inaabuso ang kanilang kapangyarihan para sa sariling kapahanan. Hindi nila isinaalang-alang ang kalagayan ng mga mahihirap sa ating bansa. Number 4. Hahayaan mo kayang mangyari muli ito sa ating bansa? Ano ang gagawin mo upang hindi na mangyari ito? Sagot: hindi ko hahayaang mangyari muli ito sa ating bansa. Magagawa ko ito sa pamamagitan ng pagiging mabuting anak sa aking mga magulang at isang mabuting mag-aaral upang sa aking paglaki, ako ay maging isang mabuting mamamayan na aktibong nakikibahagi sa aking pamayanan upang mapagbuti ang mga kondisyon ng aking kapwa mamamayan. Gawain sa pagkatuto bilang 21. Umisip ng tagline tungkol sa pagbangon ng Pilipinas sa panahon ng kolonyal. Pagmamahal sa bayan, daan tungo sa kalayaan. Gawain sa pagkatuto bilang 22. Humanap ng isang awitin na may kinalaman sa pag-asa. Iugnay ito sa naranasan ng mga sinaunang Pilipino sa kamay ng mga Espanyol at isulat kung paano ka makakatulong upang kailanman ay hindi na muling maranasan ang ganong sitwasyon. Ang awiting aking nahanap na may kinalaman sa pag-asa ay ang awiting Bayan Ko ni Freddy Aguilar.
Sa unang yugto ng Awiting Bayan Ko ni Freddy Aguilar, ay ipinaparating nito kung gaano kayaman at kaganda ang ating bansa bago dumating ang mga Espanyol. Ito marahil ang dahilan kung bakit nahalina ang mga dayuhan sa ating bayan upang sakupin at angkinin ang likas na yaman ng ating bansa. Ang awiting ito ay nagpapahiwatig ng masidhing damdaming nasyonalismo ng ating mga ninuno. Ako ay makakatulong upang kailanman ay hindi na muling maranasan ang ganong sitwasyon sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating inang bayan. Pahahalagahan ko ang kalayaang ipinaglaban ng ating mga ninuno upang lumaya sa kamay ng mga dayuhan. Gawain sa pagkatuto bilang 23. Muling balikan at sagutan ang natutunan sa AG in Chart upang mabuo ang nilalaman ng gawaing isa. Gawain sa pagkatuto bilang 24. Suriin ang natutunan at magsagawa ng pagninilay hinggil sa iyong pagkatuto mula sa araling tinalakay. Kopyahin sa iyong kwaderno ang talahanayan. Puna ng check ang wastong hanay sa talahanayan at sagutin ang mga kasunod na tanong. Number 1. Anong mga kasanayan at kaalaman ang madali mong natutunan sa aralin? Sagot: ang mga kaalaman na madali kong natutunan sa aralin ay ang epekto ng mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa. Number 2. Ano ang mga kaalaman at kasanayan mula sa aralin ang nahirapan kang matutunan? Sagot: ang kaalaman mula sa aralin na nahirapan akong matutunan ay tungkol sa pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol. Number 3. Bakit nahirapan ka na matutunan ang mga naturang mga kaalaman at kasanayan? Sagot: nahirapan akong matutunan ang naturang kaalaman sapagkat hindi sapat ang mga impormasyong nakalagay sa module upang lubos kong maunawaan ang tungkol sa pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol. Number 4. Kung pag-aaralang muli ang nilalaman ng aralin at gagawin ang mga pagsasanay, paano mo higit na mapapabuti ang iyong pagkatuto? Sagot: higit kong mapapabuti ang aking pagkatuto sa pamamagitan ng pagbabasa ng aking aklat at panunood ng mga educational videos mula sa YouTube.